hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. And what a beautiful name it Praise is. God, hallelujah. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Binabati ko po kayo lahat ng isang mapagpalang gabi. Purihin po ang Come Panginoon on, would you Diyos. sing this out? Praise God. Jesus, you are heaven and earth. Your sin was great, your love was greater. And what could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Purihin po ang Panginoon Diyos. Mapagpalang gabi tayo sa bawat isa. Praise God, hallelujah. Once again, blessed night po. Pagpalain po kayo dito sa Manila, Quezon City, Marikina, at sa iba't bahagi po ng Pilipinas. Purihin po ang Panginoon Diyos. Magandang gabi po. What a beautiful name. Lord Jesus Christ, na magandang gabi po sa bawat isa. Hallelujah, hallelujah.
Praise God. Isa pong mapagpalang gabi po sa bawat isa. What a beautiful name. Ano po? Isang napakagandang awitin na atin pong napakinggan. Ano ho? Because the name of the Lord Jesus Christ is above all names. Ito po ang pangalan na kung saan lahat po ng tuhod ay luluhod at ang lahat ng labi magsasabi na si Hesukristo po ay Panginoon. Muli po isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa inyo. Ako po ay bumabati ng taos sa aking puso gaya po ng sinabi ko po sa inyo. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng prayer dahil kasalukuyan po ako po ay nasa team building po ng college namin at kanina pong 6:00 po ng madaling araw ay tayo po'y pumunta na po rito. Ako po'y kasalukuyan ho nasa San Juan, La Union po. Nandito naman tayo sa bandang Hilaga ho, sa northern part po ng Luzon, dito po sa San Juan, La Union po. Dito po sa Kahuna Resort and Sauna po at kasama ko po ang lahat ng mga opisyales po ng UST Faculty of Arts and Letters at gayon din naman po tayo po ay nagpapasalamat. I hope po na maganda ang atin pong pagbi-video po ngayon at ang ating live broadcasting po. Binabati ko po si Pastor Elmer at ako po ay natutuwa at nagagalak dahil mabilis po yung paggaling ni Pastor Elmer at nagpapasalamat po ako sa Panginoon at yung good news nga nagkausap tayo ng isang araw. I hope napakalinaw po ng atin pong pagbo-broadcast diyan po sa Puray na napapakinggan nyo po. Binabati ko rin po si Marlo at saka si Demalyn Narci po. Magandang gabi po sa inyo diyan. At parang kung kailan lamang po ay umakyat po tayo diyan sa Puray at nakita ko na naman po si Brother Marlo at saka si Sister Demalyn po. At lalo't si Georgie, isang mapagpalang gabi sa iyo Georgie at ako'y answered prayer kami at tatandaan mo mahal na mahal ka ng Peace of Harvest, mahal na mahal ka rin ng Puray Christian Church kaya huwag kayong magsasawa, patuloy lang yung ating pagtingin kay Jesus, focus our eyes unto Jesus alone who is the author and the finisher of our faith. Kaya maraming salamat. Nandito na rin si Georgie. Good evening sa iyo, Georgie. At saka si Salvador Tilar po, si Ardre Abukal. Magandang gabi po. At ako po'y nasa San Juan, La Union po, sa northern part po. At gayon din naman si Jinky Rose Idala Asyong. Yan, si Jinky Asyong. Magandang gabi po sa inyo. I hope ay malinaw at napakaganda pa rin ang atin pong mapapakinggan ngayong gabi po. At saka po si Ate Lea. Nais ko po sanang ibalita sa inyo na naging matagumpay po ang ating pagpunta noong pong isang araw doon po sa Marikina City po kung saan po ay tinipon ang lahat po ng mga senior pastors para sa Alliance of Ministers for Education and Nation Building. At sa atin po nakapag-raise tayo ng 5, praise God po, at patuloy nating pinapasalamatan para makapagturo po ng values education sa elementarya at gayon din naman po sa high school. Kaya nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoong Diyos at tayo po ay talagang nakikita natin yung pagbabagong ginagawa po niya, pati yung prayer po sa mga may karamdaman, prayer po para po kay Georgie at gayon din naman po sa lahat po ng ating mga kapatid. Talagang tinutugon po ng ating Panginoong Diyos. Kaya mula po rito, nagpapasalamat tayo. Andiyan din po si Sister Myla. Magandang gabi po sa inyo. Kay Ate Myla po, sana ay napakaganda pa rin ang reception kasi medyo malayo-layo po yung ating lugar. Pero gaya nga ng sinabi ko, basta po gawain ng Panginoong Diyos, hindi natin po pwedeng hadlangan, hindi natin po pwede po na sabihin ay malayo yung lugar. Pwede po, dahil gawain po ito ng Diyos at siya po ang kumikilos para maipahayag po ang kanyang salita. Ayan. Kaya muli ho ay iniinayahan po natin kayo, ini-invite po natin kayo for our 34th anniversary po sa padating po na linggo sa June 14 po at kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga tumugon ay maganda po ang ating celebration ay may mga mapapakinggan po kayo na talaga naman pong mag-aantig ng kalooban natin para magsilbi lalo sa Panginoon at gayon din naman ang atin pong uumapaw na mga blessings mula pagkain po, mula awitan natin, mula programa natin at sa lahat po ng rededication na gagawin natin sa pagpapanalangin natin sa lahat ng mga elders at mga manggagawa at kabataan
para i-renew po ang atin pong pangako sa ating Panginoong Diyos. Kaya huwag kayong mawawala this coming Sunday po at loloobin ng Panginoong Diyos. Ako rin po ipupunta dyan. Ayan. Kaya nagpapasalamat din po tayo sa buhay po ni Maribel Ray Buenan. Pagpalain ka ng Panginoon at salamat po din sa Panginoon, Sister Irma. Nakarating po kami rito ng ligtas po kanina pong mga 3:00 po ng hapon at naririto na po kami sa San Juan, La Union. Magandang gabi rin po kay Sister Odi na palagi po natin kasama sa prayer. Talagang natutuwa po ako at hindi po napapatid. Kanina po, tuloy pa rin ang prayer meeting po kahit na on the go na po tayo sa sasakyan po. Tuloy ang prayer meeting. Isinagawa ko po kanina kahit na tayo po ay on the way o on the go po doon po. Pwede pa rin may connection pa rin ng internet. Dala mo pa rin yung kapirasong tinapay, dala mo pa rin po yung kaunting lalagyan ng tubig. Kaya ako po may baon palagi na Yakult. Ayan. Kaya magandang gabi po kay Sister Aster. Kamusta po kayo diyan sa gitnang silangan? Lalo na kay Ivan. At gayon din naman po, ayan po, si Brother Alex Dungo. Happy birthday. Kasama po ang kanyang may bahay. Ayan po. Kamusta na si Sister Len, si Sean, tsaka si Isaac. Ayun, tinanong ko po kasi yung name po ng bunso na anak po Ayan, at least nalaman ko na po. Kaya good evening po sa inyo, lalo din po sa mga kapatid natin. Anyan po ay live tayo ngayon dito po sa San Juan, La Union. Magandang gabi po kay Brother Jimmy De La Rosa. Kamusta po kayo sa Malanday? Hopefully po, sana po ay maganda ang atin pong pagpapahayag ng salita ng Diyos ngayon dahil medyo malayo-layo rin po tayo. Kay Nanay Soli, thank you po sa mga prayers po ninyo, lalo na po sa mga pagbati ni Nanay sa nanonood po sa atin pong mga stories. Thank you po for your continuous prayer po at sa pag-appreciate po ng lugar. Maganda po talaga yung lugar po dito. Kaya lang po sila ngayon kasalukuyang nagkakainan. Mamaya na po ako kakain. Sabi ko, hindi dahil sa wala akong pakikisama, pero may gawain po kasi tayo. Pati po yung kasama namin si Father po, nandoon po, kumakain po sila ng dinner. Mamaya na po tayo magdi-dinner. Tayo po ngayon ay masayang-masaya po at nakapiling ko po kayo sa pagpapahayag po ng salita ng Diyos. Kaya magandang gabi po rin kay Sister Menchi. Salamat po sa mga encouragement sa sabi ni Sister Menchi. Ayun, doon ko nga po nakuha yung ating Bible study ngayon. Pastor, pinag-adya kayo ng Diyos. Alam niyo nung nagpunta po ako ng Jensan at ng Sarangani, 1 linggo lang bago po nagkaroon ng malakas na lindol. Kaya yung word na iadya, yun, doon po ako nakagawa ng Bible study. Salamat po kay Lord sa buhay ni Sister Menchi para po ako nakaisip po ng gagawin po ng Bible studies ngayon. Ayan po. Kaya magandang gabi rin po kay Brother Nel Radovan. Ayan po, na gawan ko na ng remedyo. Nawalan po kasi ng tinta o ng toner yung akin pong laser printer. Kaya may bibigay ko na po yung certificate nila ni sister wife po ni Brother Nel, ayan po, si Sister Crisel. At na-i-print out ko na po. Ayan, ang dami po mga bumabati. Magandang gabi po sa inyong lahat. San man kayo dako naroroon. Ayun po, nakita ko rin si Sister Crisel. Good evening po at ang certificate po ng anak po ninyo ay ready na. At yung isa po natin sa Puray, ayos na rin. Ibabigay ko na lang po kung magkaroon tayo ng pagkakataon po this coming Sunday na magkita-kita. Muli po, ini-invite ko po kayo sa 34th anniversary ng Feast of Harvest Christian Ministry. Sabi nga po ng ating pinakatema, harvesting more souls for the greater glory of the Lord Jesus Christ. Great is thy faithfulness. Yan po yung pinanghawakan natin na Bible verse. Kaya tayo po hanggang sa ngayon po ay patuloy na lumalakas, patuloy na kapagpapahayag po ng salita ng Diyos dahil nga po rito. At yung mga encouragement natin po na ginagawa, lalong-lalo na po yung pong pagtuturo ng values education, malaki po ang impact niyan para ang ating mga kabataan po. Hindi man po sila maging membro ng church natin, sila man po ay halimbawa makapakinig ng salita ng Diyos, yung pong kaligtasan na matanggap po nila. Bonus na lamang po yun kung halimbawang gusto nilang mag-church sa atin, ay hindi ho sila pinipigilan ng Alliance of Ministers for Education and Nation Building. Kaya maraming salamat po lahat. Overwhelming po ang lahat ng mga nakikita ko pong mga pangalan. Maraming salamat po talaga sa patuloy po ninyo na pagtangkilik at sa pananalangin ninyo kahit na nasa malayong lugar po tayo.
dahil po sa June 24 po, tayo po ay nakatakdahong mag-Bible studies noon, tayo po ay nakabase naman po sa Davao City. Panalangin niyo po na safe po yung pagbiyahe ng June 22 po to 25 ay ako po kasi naimbitahan ng Ateneo de Davao University para po maging guest speaker po nila. Kaya sana po mga kapatid, maganda pa rin yung broadcasting mula po dito sa La Union hanggang sa Jensan, sa Sarangani, at this coming June 22 to 25 po ay nasa Davao City, back to Mindanao. Pag-pray nyo po na walang mga aftershocks kasi meron pa rin pong epekto yung bagyo, malakas pa rin po. Magandang gabi rin po kay Crisel. Salamat Crisel sa pagsasaayos ng lahat ng mga schedules. Ito po si Crisel ang akin pong pastor secretary po, no? Kung meron po kayong gusto pong i-schedule na kasal, kung gusto nyo pong magpagawa ng mga certificates o baptism o kaya dedication o kaya house blessing or blessing ng sasakyan, siya po ang kukontakin ninyo, no? Si Crisel Initan, yan. Siya po ang aking tumatayong pastor secretary. Kaya magandang gabi sa iyo, Crisel, at salamat sa lahat ng pagtulong po niya sa church. At sama-sama na rin po, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga kapatiran po na ginamit ng instrumento po ng ating Panginoong Diyos para po maisakatuparan po natin ito pong mga plano for the 34th anniversary po this coming June, this coming Sunday po na tayo po lahat ay magsama-sama. Huwag niyo pong kakalimutan po yan, lagay niyo na po sa kalendaryo po yan at tayo po ay may pagpapalang matatanggap po sa Panginoon. Sa mga kapatid po natin sa Estados Unidos, binabati ko po ang buong Cruz family, si Atelina sa 88th birthday po niya at sa lahat ng prayer po para sa kanyang mabilis na paggaling. Kay Jovel, magandang gabi sa iyo. Mahal na mahal ka rin namin. Si Jovel po yung anak po ni Pastor. We also pray at saka po si Brother Franklin po, ang asawa po ni si Ate Bebs. Ayan po, patuloy at kada umaga po ang prayer namin po sa inyo. Kaya maraming salamat po at tayo padami na ng padami po ngayon. Pati po si Jonathan Movilla, nakita ko po ng isang araw po, nung linggo po, kasama po may anak na. Dati sila po yung mga batang tinuturuan natin. Sa mga kapatid po natin dyan sa Canada, Ramos family po, Hiron family, kamusta po kayo? Taos pusong pasasalamat. At gayon din naman po ang Sans family po. Ayan, magandang gabi po kina Nico, magandang gabi rin po sa kanyang sister wife si Eunice. Kamusta rin po mga kapatid natin sa United Kingdom? Sana po very clear po. Ako po nasa San Juan, La Union po ngayon. Sabi ko kanina, gusto ko nang maligohon. Ang ganda ho ng surfing kanina rito ho eh. Pero sabi ko nga po, bukas na lang po at may panahon naman ng lahat ng bagay, pati swimming pool. Sila ho nag-swimming na at kumakain po sila. Pero sabi nga natin, unahin natin lamang ang Diyos at kaakibat po nito ang unlad. Kaya kamusta rin ang kapatid natin sa Japan? Sana po malinaw po ang transmission natin mula po dito sa San Juan, La Union. At ako po ay bumabati dyan po kay Midori at kasama rin naman po si Lizette, si William po sa California. Sa mga kapatid po natin sa Gitnang Silangan po, kasama rin naman po si Paulo, si Shed, ayan, at ang baby po nila, no? Si Kisha Amaya, kamusta na dyan? At yung bunso pa nila, may bago na naman. I will ask the name again. Hindi ko po makabisado lahat to eh. At sa lahat po ng mga kapatid po natin dyan sa Maynila, lalo na sister wife ko, nakikinig po siya ngayon. Nandyan po yung aking sister wife po sa opisina nila. Magandang gabi, Mami. At gayon din naman po mga biyenan ko. Sila yung mga fans ko daw eh. Praise God. Glory kay God po yun. Si Papa Rupo, ayan po, at saka si Mama Bibi, kamusta po? Si Kuya Sani po, ang aking kapatid, nakikinig din po sa Australia, sa Melbourne, at si Kuya Boyet at Lenny, nandyan po sa Marikina, Rodney at Micah. At lahat-lahat po, mga kapatid natin sa Antipolo, dyan po sa Marikina Heights, dito po sa Malanday, magandang gabi po sa inyo, sa May Champaka, o dito po sa May Fortune, sa Marikina Heights, sa Cainta, lalo na po ang mga kapatid natin doon po sa Puray Christian Church. Isang mapagpalang gabi po sa inyo at namimiss na po namin kayo. Ay, nakita ko rin si Sister Baby Mendoza.
Salamat po sa pakikinig at si Ryan. Ryan, nandito kami. Nagti-team building po ang mga officials ng UST dito po sa Kahuna Resorts and Spa. May spa, so mamaya ho baka magpahilot tayo ng katawan para makondisyon ho. Puro stressful kasi po ang trabaho. Kaya magandang gabi po. Meron po tayong magandang topic ngayon kasi na-encourage ako sa sinabi po na message po doon sa chat room or GC natin ni Sister Menchi. Sabi ni Sister Menchi, nang nagpapasalamat po ako sa Panginoon na kahit pumunta po ako ng Jensan at ng Sarangani, after a week bago ho nagkaroon ng malakas na lindol, nandun pa rin ho yung kahabagan ko at syempre yung atin pong panalangin para sa kanila. Pero ang akin pong kinatatakutan talaga po, paano po kung halimbawang naroroon ako, nag-swimming po ako sa Sarangani o kaya nandoon po ako sa SM o yung Jollibee mismo na nag-collapse, kumakain po ako doon mga kapatid, katabi ng iglesia ni Cristo. Wala na po siya ngayon. Pero sabi nga ni Sister Menchi, Pastor, pinag-adya ka ng Diyos sa kapahamakan at kamatayan. Kaya po sa gabing ito, na-encourage ako doon po sa message na yon ni Sister Menchi. Kaya po, ang title po ng ating pag-aaralan sa Bible study ay ang pag-aadya ng Diyos sa kamatayan. Pag-aadya ng Diyos sa kamatayan. Bakit po, Pastor? Alam niyo po, talagang may tinuturo ang Diyos sa lahat ng pangyayari. Ako po'y nakatakdang pumunta sa UST General Santos City para po makipag-usap sa pinakamataas na pinuno po doon. At nung nandoon po ako, gaya ng ipinakita ko po sa inyo, pinaakyat po ako doon sa tower kasi yun po yung simbolo ng UST, yung cross po. Yung cross po na yun, nagkolapso, nasira, wala na. At lahat po nung pinuntahan ko, gaya po ng ipinagpapasalamat ko sa Diyos, talaga may Diyos na nag-aadya sa kapahamakan, sa mga kamatayan, ginamit na instrumento ng ating Panginoon para yun pong mga pinuntahan kong lugar, yung Tupi Cotabato, marami pong namatay. Yun pong Jensa, nakita nyo umabot na yata ng 45 ang namatay. At yung Sarangani, kung saan po doon tayo naligo sa tabing dagat doon, makikita nyo po, nagkaroon ng mini tsunami. At hindi na mapuntahan yung resort na pinuntahan ko doon dahil nahulog yung tulay, nawasak yung mga kalsada, at talaga siguro pag uwi nyo po, papunta ng airport, lalakarin nyo po yun. 2 oras po yung layo nun mula po sa Jensan Airport. Kaya naramdaman po natin yung tinatawag nating pag-aadya, proteksyon, gabay, patnubay po ng Diyos, lalo na po sa kamatayan. At sa gabi po na ito, salamat po sa message sa akin noon, doon po sa GC natin ni Sister Menchi. One of these days po, Sister Menchi, dyan po kami live na magba-Bible study sa bahay ninyo at i-broadcast po natin sa buong mundo. Nakaisip po ako dahil inudyukan ako ng Panginoon Diyos kung paano ikaw ay naligtas. Gusto ko sana ituro mo rin sa mga kapatiran kung paano ko sila poprotektahan, kung paano ko sila iaadya, lalong-lalo na sa mga dumarating po na kapahamakan at kamatayan. Pero bago po tayo tumungo, inaanyayahan ko po na tayo po lahat po ay yumuko muna para manalangin po sa panalangin po ng pagpapasalamat. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang Diyos namin na pinupuri at dinadakila sa gabing ito. Salamat po at ako po'y nakarating po ng ligtas dahil marami pong nananalangin, marami pong umaasa sa Bible studies na ito na maihahatid po namin live dito po sa San Juan, La Union po. At ako po'y nagpapasalamat dahil nakarating po ang bus namin ng ligtas, wala pong aksidente at biglang kamatayan. At patuloy po, Panginoon, napakaganda ng mga tanawin at nag-e-enjoy ang puso ko kasama ang mga pagtatrabaho at ang patuloy pong paglilingkod sa inyo ay bumubuhos din naman ng grasya at biyaya nyo. Patawarin nyo rin po ako sa lahat ng mga naisip, nakita, nasabi po na mga hindi tama, masasakit na pananalita, ano man ang sinasadya at di sinasadya, malaki man o maliit na pagkakasala, maging ito man po ay hayag o di hayag, patawarin nyo po kami sa pamagitan po ng
pagtulo ng dugo ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. At bigyan nyo ng kapangyarihan ang kapahayagan ng salitang ito, na ito po, Panginoon, ay maipahayag namin ng may kapangyarihan, may kababaan ng loob, at higit sa lahat ang pagpapahayag po ng inyo pong pag-ibig. I-bless nyo rin po ang 34th anniversary namin sa paparating na linggo, na sana, Panginoon, marami ang dumalo, marami ang mabless, marami po, Panginoon, ang pagpalain din po ng kagalingan at ng patuloy na paglilingkod sa inyo. Salamat po, Panginoong Diyos. Ibinibigay ko po ang buhay ko, ikaw lamang po ang tagapagturo ng gawain na ito sa pamagitan ng banal na Espiritu. At ang lahat ng ito po ay muli kong ibinabalik po sa inyo sa banal po na pangalan ni Jesus. Tayo po ay lahat magsabi po ng Amen. Kung na-bless po kayo sa prayer, pakilagay nyo po dyan sa atin pong GC ang salitang Amen. Magandang gabi rin po kay Joria Manuel Cruz, at siya po ay patuloy din natin po na nagiging katuwang sa Puray Christian Church. Ayan. So salamat po ng marami sa lahat ng mga nakikinig po, at patuloy dadako na po tayo sa ating pinag-aaralan. Walang iba po kundi ang pag-aadya ng Diyos sa kamatayan. Alam niyo po mga kapatid, ang atin pong panahon, ang atin pong araw, ang atin pong buwan, at ang atin pong itatagal sa mundo na ito, nakatakda na ho. Talaga hong meron na pong nilagay ang Diyos na kapanahunan sa bawat isa. At kung nabasa niyo po ang mga ngaral 3:1 patuloy, nandun lahat yung mga katakdaan na nilagay ng Diyos. Pero para maging espesipiko po, para makita natin na talagang hindi natin hawak ang buhay natin. Siguro po nabalitaan niyo rin po yung mga basketballista po ng Ateneo, wala pong may gusto nang nangyari. Maaaring sila po ay pumunta roon. Team building din po yung tawag, kaya medyo extra ingat din tayo. Malakas ang alon din dito dahil ginagawa po for surfing dito. At nagiging maingat din tayo sa pagligo sa swimming pool kasi hindi natin alam kung kailan po tayo pwedeng kunin ng Panginoon. Tanging ang Diyos lang po nakakaalam. So sino po bang nakakaalam na yung dalawa po na mahuhusay na basketballista ay malulunod sila sa Aurora, nakatakda na ho kasi. At ganun din naman po ang isinasaad po ng banal na kasulatan. Dito po sa ating pag-aaralan, ang pag-aadya ng Diyos sa kamatayan, tignan ho natin ang isinasaad po dito po sa aklat ng Job 14 hanggang 5. So pandagdag po ito sa mga ngaral 3:1 patuloy, ang sabi ng Job chapter 14 verse 5. Sabi po dito, sa simula pa ay itinakda na ang kanyang araw at bilang na rin ang kanyang mga buwan. Nilagyan mo na siya ng hangganan na hindi niya ito kayang lampasan. Purihin po ang Panginoong Diyos. Ano po yung mga itinatakda at inilalagay po? Itinakda na ho yung ating araw, bilang na ho yung ating buwan, at nilagyan na ng hangganan ng Diyos ang ating buhay na kahit na anong gawin natin, hindi na po natin kayang lampasan. This is something that you have to think about kasi ito po'y totoo, salita po ng Diyos, na hindi po natin hawak ang ating buhay, na hindi po natin hawak ang atin pong masasabi nating itatagal sa mundo na ito. Bilang na po yung araw natin, nakatakda na po yung buwan natin, at hindi natin pwedeng lampasan po kung ano yung ibinigay, kung ano po yung itinakda sa atin ng Diyos na kapanahunan. Yun po ang isinasaad ng banal na kasulatan ng ating Panginoon. Muli po, uulitin po natin, sabi ng Job chapter 14 verse 5, sa simula pa'y itinakda na ang kanyang araw at bilang na rin ang kanyang mga buwan, nilagyan mo na siya ng hangganan na hindi niya ito kayang lampasan. Kaya yun po mga kapatid, yung nangyari po dun sa dalawang basketballista, talaga hong nakatakda ho yung araw na yun. Talaga pong nilagay po ng Diyos na may hangganan ng kanilang buhay. At alam niyo po, ang Diyos may hawak din ang buhay natin. Kung halimbawa talagang katakdaan ko na, noong pong umalis ako ng May 26, at habang andun po ako sa pinaka-tory po ng UST, at halimbawa po sa Jensen, at talaga nakatakda na yung araw ko, doon pala ho lilindol ng 7.8. Alam niyo po kasi yung 7.8 na naranasan nila doon, napakalakas po nun Yun po yung tatama sa atin na the big one. Ang napansin ko po sa General Santos City po at sa Sarangani, wala silang masyadong building na matataas. Ang pinakamataas na doon, mga 6th floor, 7th floor.
Yung pong Jollibee ho yata, parang 4th floor pa lang ho yun, nag-collapse na eh. Yung SM po, na kung saan ako po'y nakapamili pa roon. Yung Jollibee na nag-collapse, nakakain pa po ako doon, mga kapatid. Yung Torre ho ng UST na may cruise, nakapagpa-picture pa po ako doon. Tignan niyo po yung Facebook ko. Sa ngayon ho, wala na po yon. Bakit ho? Nakatakda kasi ang panahon natin, nakatakda po yung araw natin kung kailan tayo mamamatay. At doon nga po, kaya po isineshare ko itong pag-aadya po ng Diyos sa kamatayan kasi hindi pa nakatakda yung panahon ko. Nandun pa rin po yung gabay, patnubay, protection kasi may pinagagawa pa ang Diyos sa atin. Kaya muli po, ipinapakita ko po ang talata ng Biblia. No? Pagka po ang tao ay namatay, katakdaan niya na po talaga yon. Kapag ka po siya ay namatay, aksidente man, nalunod man, o kaya naglindol at siya po ay natabunan po ng mga malalaking mga bato o semento po, no? Yung mga mabibigat po na mga buildings na bumagsak, talaga masasabi natin nakatakda na ho yung araw na yun eh. Bilang na po yung kanyang buwan. At makikita natin, nakalagay na yung hangganan niya na hindi na po niya pwedeng lampasan. May isang example po sa Bible, ano? Ito assignment ninyo at pinipreach ko naman po ito. Sa ikalawang hari, dun po sa 20, 1 hanggang 6, may isang character doon, kilala niyo na si Haring Hezekiah. Si Haring Hezekiah, kasi baka sabihin niyo po, Pastor, akala ko ba nakatakda na siyang mamatay? Sabi po, mamamatay ka rin ngayon, sabi po ni Propeta Isaias. Ang pagkakatakda ng kamatayan, pwedeng magbago kung halimbawa po ang Diyos ang magdi-decide. Kahit na nakatakda na kung babawiin ng Diyos, pwede pong mangyari po yon. Kaya yun po yung sineshare ko sa inyo. Baka maaari po yung nandun po ako sa General Santos City, nandun po ako sa Tupi, Cotabato, nandun po ako sa Glan, Sarangani. Maaaring katakdaan ko na yon. Pero dahil maraming nananalangin, dahil marami po ang dumudulog sa Diyos na, Panginoon, ingatan mo ang pastor namin, Panginoon, ingatan niyo po sana ang amin pong lingkod ng Diyos. Pwede po yung kamatayan sana o yung takdang lindol na mangyayari po nung nandun ako, alisin muna ng Diyos. Kaya nagkakaroon nga ako ng pag-aadya sa kamatayan. So sa gabi po na ito, dito po sa tinatalakay natin, ano-ano po ang nangyayari pagka tayo po'y pinag-aadya ng Diyos. So nais ko po sana na ibigay po muna, no? Unang-una po sa lahat, pag tayo po ay may takot sa Diyos, yan, no? Meron ho tayong pagkukupkop sa Kanya. May mga bantay ho tayo sa Kanya. So unang-una ho, meron pong pagbabantay ng anghel ang Diyos. Yan. Kaya sina-challenge ko po kayo. Pag talagang ang heart mo po, purong naglingkod sa Panginoon, pag ang puso nyo po talaga, ang heart's desire nyo po, ay gusto nyo po talaga po ng seryosohan sa lahat po ng gawain ng Diyos, ay may pagkatakot po tayo sa Panginoon. Lumalayo tayo sa kasalanan. Gusto natin po na ituro sa mga kabataan yung tamang landas po. Unang-una, hindi ho madali ho yun. Personal money nyo po lalabas doon, yung kapaguran po. Pero ginagawa po natin dahil mahal natin ang Diyos at mahal natin ang ating kapwa. So ano po nagiging resulta po nun? Ang result po nun, mga kapatid, ay walang iba po kung hindi binabantayan ka ng anghel ng Panginoong Diyos. Ayan. Ulitin ko po, no, yung nakalagay po dito. Ang anghel, ang siyang bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Ayan. So, maaari pong, hindi ko po alam kung anong mangyayari, ano ho, pero maaari po na, halimbawa lang ho, nung nandun po ako sa Sarangani, ano ho, pumunta po ako doon po sa bahagi po ng dagat na mga 20 feet. Nandun po sa dagat kung saan po ako naligo, yung pong sentro ng lindol. Sabi nga po ng mga ibang nakausap ko doon, ano ho, lalo na po yung driver ko po, namatay po yung kanyang nanay, nabagsakan po. Kaya patuloy yung panalangin natin, patuloy po natin sana po idulog sila na maibsan yung kanilang masakit na kalooban. Yung naghatid po sa akin doon, gumuho yung kanilang bahay, yung nanay niyang senior po, na bagsakan po ng adobe. Namatay ho. So, hindi ko sinasabi na wala silang protection, ano? Kasi gaya ng sabi po ng Job 14:5, nakatakda na ho yung araw eh. Nakatakda na po yung atin pong
kabuwanan eh. Nakatakda na po na hindi natin pwedeng lampasan yung hangganan na binigay po ng Diyos. Kaya yun po ang isineshare ko po sa inyo. Pwedeng halimbawa po, ikaw po ay mapapahamak pero ginabayan ka ng anghel ng Diyos para hindi mo maranasan yung lindol. O kaya po, maaaring yung eroplano babagsak na po pero ginaid po ng anghel, yung pong piloto, kaya nakarating ka ng ligtas papunta ng Maynila. O kaya po, aakyat ka, kakain ka dun sa Jollibee. Mga kapatid, nung nakita ko po yung Jollibee, tumaas po yung balahibo ko. Talaga nagpasalamat ako sa Diyos eh. Dahil kumain po ako doon bago po kami pumasyal at lumibot po ng Gensan. Nakita nyo naman ho yung pagguho ng ganon. Siguro ho, nung nandun ho, hindi ko po alam yung plano ng Diyos. Maaring hinatak na ako, umalis ka na dyan, umuwi ka na ng Maynila. At bago ho nangyari ho, ito pong June earthquake na isa sa pinakamalakas po na lindol sa Mindanao. Marami pong nasirang ari-arian, marami pong mga kalsadang nawasak. Ang tulay ho ngayon, naka-state of calamity po ngayon ang buong General Santos City. Pero gaya ng sinasabi ko po, pwedeng merong anghel na magbabantay, may inutusan ng Diyos. Bakit kanya babantayan? Kasi nakalagay dito sa highlight ng blue, may takot ka sa Diyos. Pakilagay nyo nga po dyan sa atin pong chat box, may takot sa Diyos. Ayan, may takot sa Diyos. If you have fear of the Lord, ang bantay nyo po anghel. Ayan, nandyan din po pala, magandang gabi po kay Sister Belinda Borlado. Nakita ko po, enjoy po kayo sa Hong Kong. At yun din ang prayer ko, Sister Belinda, na traveling mercies po at enjoyment po sa pagbabakasyon nyo po dyan. Ayan. Magandang gabi po kay Sister Belinda. Ayan. So pakilagay nyo po dyan, may takot sa Diyos. Thank you kay Crisel. Thank you kay Sister Demaline. Ayan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And understanding is the knowledge of the Holy One. Gusto nyo po ng personal na bodyguard na anghel? Kailangan ho may takot tayo sa Diyos. Ayan. Thank you po kay Joria. Thank you po kay Maribel. Ayan po sila. Thank you po kay Sister Myla. Kailangan ho may takot tayo sa Diyos. Diba? So, hindi ko po sinasabi na perpekto po ako. Makasalanan din po ako eh. Pero nararamdaman ko po may mga anghel pong nagbantay, may mga anghel po na nag-ingat. Pangalawa po, mga kapatid, meron pong pagkakanlong si Yahweh, no? Pag kinanlong po tayo ni Yahweh, hindi ka pwedeng lapitan po ng disgrasya, ng kalamidad, ng mga darating po na mga mabibigat po na mga suliranin. Darating din po yan, pero makakayanan ninyo dahil kakanlungin po tayo ng Diyos. Sabi ng awit 91, 1 hanggang 2, or in the book of Psalms, chapter 91, verse 1 to 2, siyang naghahangad ng pagkukupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng may kapangyarihan o ng makapangyarihan ay makapagsasabi kay Yahweh, muog ka at kanlungan, ikaw ang aking Diyos. Ang Diyos na tangi kong pinagkakatiwalaan. Ayan, o pinagtitiwalaan. Ano po daw ang Diyos? Siya ang muog at kanlungan. Ayan, ikaw ang aking Diyos. He that dwelt into the secret place of the Most High shall abide under the shadows of the Almighty. Yan. Yan po ang ating kinakanta palagi, no? Nung tayo po ay mga baguhang Kristiyano pa lang. Kaya po, mayroong muog. Alam niyo po ibig sabihin ng muog, may tower po. Meron pong pundasyon. At kung tayo po ay nakakanlong, at tayo po ay nasa ilalim ng proteksyon ng muog at pagkakanlong ng Diyos, darating po yung kalaban, bibigyan ka ng sakit, malalampasan mo. Darating po yung isang aksidente sa buhay mo, kinanlong ka ng Diyos, may muog ka eh. Yung pong reckless driver, sa iba mapupunta. At may malaking lindol na magaganap, bibigyan ka ng promptings of the Holy Spirit, pauuwiin ka na bago maganap po. Kasi may pag-aadya po ang Diyos na ginagawa sa atin. Yan sabi po ni Sister Menchi, may takot sa Diyos. Mahalaga po yun eh. Magandang gabi rin po kay Sister Emmy. Salamat po sa mga pag-appreciate nyo po sa lugar dito dahil pinopost ko po sa aking story
Gayon din naman po kay Samantha, ayan, nakasama din natin sa Puray. At gayon din naman po, magandang gabi po kay Sister Linda Soriano. Yan, busy po sila sa mga paghahanda, sa mga pagkain. At gayon din naman kay Bernice, sa finances. Magandang gabi po sa inyo. At ako po'y ligtas po na nakapunta po rito at maayos po. So gusto niyo ba hong kanlungin kayo ng Diyos? Gusto niyo ba siya po yung maging muog ninyo? Sabi ng Biblia, magpakupkup tayo sa kataas-taasan at manatili tayo sa pagkalinga ng may kapangyarihan. Talagang kung nagpapakupkup tayo, basta nandun lang tayo sa Word of God. Nandun lang tayo sa pagsaserve sa Kanya. Nandun lang tayo sa panalangin palagi sa mga nangangailangan. Nandun tayo na inuuna muna natin ng Diyos. May trabaho, busy tayo, maaring kuminsan magugutom tayo, sila yung nagkakainan na roon. Pero sabi ko, makapag-iintay ang pagkain God first, Maski sa bakasyon, yun po ang aking filosofiya sa buhay Unahin natin lamang ang Diyos. Naging acronym natin sa salitang unlad, unahin natin lamang ang Diyos. Pwede nyo bang isulat dyan? Kasi pagka tayo'y nagpapakanlong sa Diyos, uunlad tayo. Unahin lamang natin ang Diyos. Ayan. Unlad, unahin natin lamang ang Diyos. Pakilagay nyo nga dyan. Tapos lagay nyo ng open close parenthesis, unlad. Unahin natin lamang ang Diyos. Mabubuo natin yung salitang unlad. Yan. Kung sino unang makakapagsalita po dyan, pauunla rin ng Diyos. Yan. Unahin natin lamang ang Diyos. Open close parenthesis, unlad. Sige, hihintayin natin kung sino pong makakapag-una ng sulat ng salitang unlad. So, nakita natin, ayan, ibe-bless niya, Crisel Radovan. Di ba? Pero ang meron pong open close parenthesis, si Jonathan. Tama, unlad, Ayan, unahin natin ang Diyos. Unahin. Ang tama ko yung kay Jonathan, may UNLAD. Ayan, unlad. Si Sister Solly nag-shortcut. So yun po ang sinasabi natin, meron hong ginagawang pagkakanlong ang Diyos. Siya na naghahangad ng pagkukupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng may kapangyarihan ay makapagsasabi kay Yahweh, muog ka't kanlungan, Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos ko na pinagtitiwalaan. Pag ang Diyos nyo yung tower, pag ang Diyos nyo pundasyon, ay naku po mga kapatid, hindi ka kayang buwagin ng kalaban. Hindi ka kayang buwagin po ng lindol. Hindi ka kayang buwagin po ng masasamang loob, ng mga kriminal, ng mga sakit. Kasi nakakanlong ka sa Diyos At kung ang Diyos nga kakampi mo, di ba Romans chapter 8 verse 31, if God is with you, who can be against you? Kung ang Diyos ang kakampi mo, sino ngayon ang magiging kaaway mo? Ayan. So, susunod po, hindi lang yung pagkakanlong ng Diyos, at yung kanya pong pag-iingat, yung pagbabantay ng anghel, pagkakanlong ni Yahweh, kundi dapat we are guided by God. We are guided by the Holy Spirit. Paggabay ng Panginoon. Alam nyo po, nung ako po ay papunta ng General Santos City, nagbabala na kagad yung sister wife ko. Sabi ng wife ko, alam mo yung lugar na yan, talagang lindulin yan Kasi ang wife ko po palaging nasa Mindanao Sabi niya ang Davao, ang Zamboanga, Cagayan de Oro, lumilindol yan. Pero ang pinakamalalakas dyan sa Jensan. Ingat lang daddy Pinagpe-pray niya nga ako, sabi niya gano'n na ikaw lang doon sa Sarangani. Malakas dyan, nagkaroon ng incident po sa Davao noong pong 1976. Nagkaroon ng malakas na lindol po dyan 30 feet po yung tsunami. Mahigit 8,000 po ang namatay. Yan po yung pinaka-greatest catastrophe po, yung pong disaster sa Pilipinas. Yung 1976 Moro Gulf earthquake kasi 8,000 po namatay. Pero gayon pa man, may nagagabay po Ibig ko po sabihin, nung pong papunta po ako doon, sabi ko nga po, siguro hindi ko na palalampasin yung Mayo kasi pag Hunyo malakas na ulan. But nandun din sa aking plano na pumunta sana po ng first week or second week ng June.
Kasi po, yung pagpunta ko doon ay final exam. So naghanap pa po ako ng magbabantay ng examination ko. Pero kung nagpunta po sana ako ng first week ng June or second week ng June, tapos na. Ayun nga lang po, ang aking nakita, na medyo meron pa po akong naiisip na guidance or paggagabay para ako po ay maging matagumpay doon po sa pagpunta ko doon. And what is this guidance all about? Minsan bibigyan ka ng kutob na siguro pupunta na lang ako kahit may finals ng Mayo kasi hindi pa masyadong maulan. Actually nga nung ako po ay naliligo sa Sarangani, bigla akong lumakas di ba Ako po ay nandun po sa kalagitnaan ng dagat, ako po ay doon nagsiswimming, tapos biglang sabi nung amin pong bangkero, "Sir, sakay na kayo kasi lalakas ang alon yan. Kabisado ko po to, lumakas yung ulan at malakas po yung hampas ng hangin." So, sabi ko, siguro guidance from the Holy Spirit, bumalik na kami ng Pampang. Yun po yung gabay. Mahalaga po yung gabay. We are not only guided dun po sa kinukutuban tayo, pero we are guided by the Word of God. So sabi po ng awit 23:4, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, sapagkat ikaw ang aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Okay? Even though I walk into the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for your staff and your rod, they comfort me. Sabi po ni Haring David, ang pamalo mo, sabi pong gano'n, ang tungkod mo at ang pamalo mo ay ang aking magiging gabay at sanggalang. Look at the word tungkod. Yung tungkod po, yun po ang nagga-guide sa mga tupa. Pero meron ding pamalo. Pag matigas po yung ulo ng tupa, pinapalo. So ibig sabihin, guidance and discipline, mahalaga pong bahagi ng paggagabay ng Diyos. Kasi pagka tayo po ay tinutungkod po, tinuturo ng Diyos kung saan pupunta, may guidance. Pero kung may pamalo din po, pagka hindi tayo sumusunod doon po sa pinupuntahan natin, tayo po ay napapalo ng Diyos, tayo po ay nagkakaroon ng tinatawag nating discipline. At gaya nga ho ng sinasabi ng Biblia, doon po sa Pahayag 3:19, pinapalo ng Diyos, dinidisiplina niya ang lahat ng kanyang minamahal na anak. Ayan. Kaya nakita ninyo, napakaganda ho talaga. Lalong-lalo na if you are praying to the Lord, may pagbabantay ng anghel, meron ho tayo talaga pong pagkakanlong po ng Diyos sa atin, at pinakamahalaga po, there is guidance. Even though I walk into the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me, ang sabi po ng Panginoon. Diba? Pagka ho tayo aalis, katulad po kanina, sabi ko, Panginoon, gabayan niyo po ako. Nasa sa inyo po ang aking buhay, ang magmamaneho po ng bus namin. Kung loloobin niyo po na hindi na po kami makarating po, wala po kaming magagawa. Every time we pray and acknowledge that we are under the power of God, na si Lord po ang masusunod sa buhay natin, na si Jesus po ang may hawak ng hininga natin, the more that God is going to protect us. Pero pag nagmalaki na tayo, hawak ko ang buhay ko. Sabi nga nung awit, hawak ko ang beat. Mga kapatid, hindi mo hawak ang beat ng puso mo. Ang may hawak ng beat ng puso mo, walang iba kundi si Jesus. Pag hindi na hinawakan ng beat ng puso mo, mamamatay ka. That is an acknowledgement that God should guide us. Na kailangan may paggagabay po ang Diyos. Ayan. So, tignan natin po yung ika-4. Siyempre, kailangan meron pong protection at pag-iingat. Kaya nga tayo pinag-aadya. Kung babalikan niyo po yung mensahe ni Sister Menchi, Pastor, pinag-adya ka ng Diyos sa kapahamakan at sa kamatayan. Kaya ko nagawa po ito. Nagawa ko po itong preaching po na ito. Kaya alam niyo mga kapatid, ayan. Sabi po dito sa awit 121, 7 hanggang 8. In the book of Psalms, chapter 121, verse 7 to 8. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat, sa mga panganib ikaw ay ililigtas. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat, san ka man naroroon, ikay iingatan, di ka maaano kahit na kailan. Ang ganda, Ulitin ko. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat, san ka man naroroon. Noong panahon na yon, wala na ako sa Marikina.
Sumakay po ako ng eroplano at hindi ko po alam kung ano po ang itsura ng Jensan. First time ko po pumunta. Pero dama ko pa rin po sa pamagitan din ng talagang araw-araw ko, pinapanalangin po ako. Salamat po kay Lord sa buhay nila Sister Irma, sa buhay po nila Ate Odi. Andyan po sila kada morning po eh. Si Nanay Soli po, sila Brother Danny, sila Brother Tatay Domeng, Brother Francis, Ate Luz, lahat sila eh. O, nandoon po eh, nandoon yung prayer eh. So, dinako ka ng Lord sa General Santos, pinakadulong bahagi po ng Mindanao. Abot ba protection ng Diyos doon? Tignan niyo po ulit, babasahin ko po. Sabi po ng verse 8, si Yahweh ang siyang sa iyo mag-iingat saan man naroroon. Hindi lang naman ho hanggang Marikina protection ng Diyos o hanggang Quezon City eh. Pwede kayong protektahan ng Diyos hanggang doon po sa Mindanao. Bumaba po ako ng Sarangani, ano ho? Ang Sarangani ho kasi coastal area yan eh, pag tinignan nyo sa mapa. Doon mismo kapatid, nangyari po yun pong epicentro o yung tinatawag nating source nung lindol, yung pinakamalakas doon po sa Sarangani Bay. Eh, ilang kilometro lang ho yung layo doon sa beachfront eh. Hindi ko lang po na-upload yung mga pictures ngayon ano kasi marami lang kaming ginawa. Yun pong pinuntahan ko po na resort, i-research nyo po, tignan nyo po yung Anvi Hotel Resort. Wasak po. Yun pong akin pong tinirahan po doon mga kapatid na cottage, nasira po. Hindi sila makapag-operate po within the next month kasi nag-collapse po yung building. Nawasak po at meron pong tinatawag na liquefaction. Sabi po nung may-ari doon, yung dagat daw po doon medyo nabiyak kaya may malalim po na bitak. Iniisip ko lamang po, paano kung hindi ako iningatan po ng Panginoon? Paano kung habang naglalangoy po ako dun sa 20 feet, dun ho bumukas yung yung pong lupa mula sa dagat. At yung proseso tinatawag ho ng PVOX doon liquefaction. Sipsipin ka po nung ilalim ng lupa dahil dun nga po naging sanhi ng fault line eh. Dun mismo ho kung saan po ako naligo na beach sa may Sarangani po. So, may mga namatay po doon. Ang kalsada po doon nawasak. Yung tulay po sira. Iniisip ko po, kung nandun ako nung nangyari yun, maaaring buhay po ako, pero kung yung kotse po ay 2 oras po ang biyahe, maglalakad po ako hanggang Jensan po. Siguro ho, mga 6 o 8 oras ho. Kasi ang layo talaga ho, parang bundok po yun. At kung nasa Jensan naman po ako, saan po ako titira? Dahil ang mga hotel po'y sira. At ang airport po, mga 1 linggo, 2 linggo po, hindi mo na binubuksan. Nakita nyo? Palagay nyo ho ba may pag-iingat ang Diyos? Meron ho. Sabi po dito, kahit nasa Jensan ka, kahit ngayon po nasa San Juan, La Union po ako, o kaya'y nandoon ka po sa isang malayong lugar. Ang sabi po sa verse 8, si Yahweh ang siyang sayo ay mag-iingat saan ka man naroroon, ikay iingatan at hindi ka maaano kahit na kailan. Ayan. Kaya minsan kumakanta sila, hawak mo ang beat. Kaya sana po palagi nating iisipin din. May hawak po ng beat ng heart natin, si Kristo. And the more that we acknowledge God, na Lord, gamitin niyo po ang buhay ko, gamitin niyo po ang panalangin ko kada morning, na Panginoon, nakikita niyo naman yung heart's desire ko siguro po, na ikaw naman po yung inuuna ko, Panginoong Ama, may mga gawain po na dapat bakasyon na po, pero nakatakda po na kailangang ipahayag ang salita po ninyo. Mahirap po magturo ng mga bata dahil alam ko po na pamasahin namin ang gagamitin po doon at ako po'y teacher, hindi po madaling magturo po lalo na pagka po may katigasan ng ulo ng mga bata. Pero salamat sa buhay po nila Brother Kim De Los Reyes. Maraming salamat kay Lord sa buhay po ni Sister Vicky Bisda at salamat sa buhay po ni Ate Lenny Resos. Salamat po sa buhay po ni Sister Baby Mendoza. Gusto nilang itry at gusto nilang kunin yung challenge na maglingkod po sa pagtuturo. Alam niyo po ang ating ibibigay po ng Panginoon, yung pag-iingat. Nako po, pagka nagsipag ka sa Panginoong Diyos, saan ka man naroroon, nasa kalagitnaan ka man ng karagatan, nasa Mindanao ka man, o kaya nasa gitnang silangan ka, nasaan man dako po, si Yahweh ang siyang sayo'y mag-iingat, saan man naroroon, ikaw ay iingatan niya at hindi ka maaano kahit na kailan.
Ganun po, kagaling at kaganda. Kapatid. At alam niyo po, minsan kasi tayo hindi pastor, pag namatay, ibig sabihin nun, walang protection. Hindi totoo yung kapatid. Ihanda rin natin yung puso natin na anytime po, gaya ng sabi po ng Job chapter 14 verse 5, bilang po yung araw natin. May hangganan po yung buwan natin. At hindi natin pwede lampasan kung ano po yung itinakda ng Diyos. Maski po yung mga binuhay na pinag-aralan natin, si Lazaro ho, yun pong anak ng byuda po sa Nain, yung anak ho ni Jairo, yun pong si Eutychus, ito pong pinag-aralan natin, si Dorcas, o si Tabitha, namatay pa rin po sila after silang buhayin ni Kristo Kasi hindi pwedeng lampasan ng tao. Pero gaya po ng sinasabi ko sa inyo, sa ikalawang hari, 20, sa 1 hanggang 6, pakibasa po yun, yung buhay po ni Haring Hezekiah, pwedeng sinabi ng Diyos, mamamatay ka ngayon Pero pwede pong baguhin ng Diyos Kung nahabag siya sa iyo, naawa siya. Sabi po ni Hezekiah, Panginoon, humarap siya sa pader, kinakabog niya yung puso niya. Mahabag ka po sa akin. O sabi ng Lord, ako may hawak ng buhay, nahabag ako sa iyo, dagdagan ko pa ng 15 years yung buhay mo. So pwede po yun At wag natin pong iisipin na, namatay po siya, pastor, so wala siyang protection. Basta tatandaan niyo po, pag nabubuhay tayo para kay Kristo, hanggang mamatay tayo, kay Kristo tayo, kaya buhay man tayo o patay, tayo po ay para sa Diyos. At yan po tayo magbibigay ng atin pong pangwakas. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Sabi po dito sa atin pong pangwakas, sa conclusion natin, minsan kasi sinasabi natin, namatay siya So pag namatay po siya, ibig sabihin yon wala na. Wala siyang proteksyon ng Diyos. Hindi po totoo yon. Sabi po ni Pablo nung siya'y nangangaral sa mga taga-Roma, kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. Tayo ay nabubuhay. At kung tayo mamamatay, para sa Panginoon tayo namamatay. Kaya nga, tingnan nyo mabuti to encourage us. Sa mabuhay man tayo o sa mamatay, tayo po ay sa Panginoon. Alam nyo po, kahit na sabihin nga natin, maaksidente po ako ngayon Kung halimbawa lang po, niloob na ng Diyos, wag naman pag-pray nyo po muna. Pero halimbawa lang niloob ng Diyos. Nag-swimming po ako dito, ang lalaki ng alon po. Ito palang lugar na ito po ay sikat sa mga surfing, Nagsa-surfing ako dito at ang nangyari po sa akin, nilamon ako ng dagat. Naalala ko po yung mga basketballista, Parang sila po ay hinila ng alon Pwede yung mangyari yun Pero handa ang puso natin. Kasi may talata po ang Biblia, ulitin ko lang po, sana ganun din ang ating paningin, o pananaw. Kahit na tayo ay mamatay o kahit na tayo mabuhay, kung tayo man po na aksidente o kaya man po tayo naging kabahagi ng lindol sa Mindanao at tayo po ay namatay doon, pakakatandaan ninyo, basta may Kristo tayo sa puso, kung mabuhay man tayo o mamatay, tayo po ay sa Panginoon. Ibig sabihin, secured tayo, hindi tayo po dapat matakot kasi mamatay man o mabuhay, patuloy pa rin tayong iingatan ng Diyos. At ang huling-huling pag-iingat sa atin ng Diyos, hindi niya tayo padadanasin ng ikalawang kamatayan, mamatay man tayo physically, nakatakda man tayo mamatay po sa physical na pangangatawan, pero hindi tayo padaranasin ng Diyos na tayo po ay hahantong doon po sa dagat-dagatang apoy o sa ikalawang kamatayan sapagkat meron tayong pananampalataya sa Kanya. Muli mga kapatid, ako po ay nagagalak dahil kahit ako po ay nasa malayo ngayon, kayo po ay nananalangin para sa akin. Muli taos-puso ko kayong binabati at nagpapasalamat po ako dahil kalooban pa rin ng Diyos makapag-broadcast tayo. At sa nakikita ko po ngayon, medyo maayos naman po yung broadcasting, hindi ho siya napuputol, hindi ho siya naka-cut off. At ako po'y nagpapasalamat dahil ako po'y nandito sa probinsya ng nanay ko. Bagaman kami po'y nasa baba po, medyo malayo-layo, Agoo, La Union. Ako naman po ay nasa surfing capital po ngayon sa San Juan, La Union. At naririto po kami dahil ito po'y sa kabutihan po ng Diyos, sagot po ng University of Santo Tomas para makapag-bonding, makapag-enjoy po ang mga officials nila at kasama nga tayong naglilingkod po doon na nabigyan po ng pribileyo po na makapag-stay po dito hanggang Friday. So maraming salamat po sa bawat isa at wala na ho yatang kumakain. Nauna na po sila.
Kasi kanina pa pong alas 7, niyayaya na nga po ako, marami na pong nagme-message sa akin. Sabi ko po, may Bible studies po kami at kailangan po nating i-fulfill ang gawain ng Panginoon. Actually, hindi na ako nagugutom ngayon kasi enough na po nakabusugan at pumawi ng uhaw at gutom po yung pong pagpapahayag po ng salita ng Diyos. Salamat po ng marami, Sister Irma, sa inyo pong panalangin na ingatan po ako ng Diyos at sa mga pagpapala po mula sa Panginoon. Pwede ho ba tayo ay dumako na po sa atin pong pangwakas na panalanginan? Maraming makapangyarihan, maraming salamat po muli at naipahayag namin ang pag-aadya po mula po sa kamatayan ng Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa lahat ng mga nakapakinig na sana po anuman ang gagawin nila, i-acknowledge nila, Panginoon, na ikaw ang may hawak ng buhay at patuloy magpagamit po sa inyo, magkaroon ng takot sa Diyos, patuloy po ng pagpasailalim po sa pamumuno at sa pagkakanlong ng Diyos, pati na rin po ang proteksyon saan mang naroroon na lugar at lalo po ang pag-iingat ng makapangyarihang Panginoong Diyos. Maraming salamat po at patuloy po na ingatan niyo po kami sa mga pagsiswimming namin na gagawin po na sana wala pong maaksidente, wala pong magyayaring mabigat po na trahedya o kaya po yung mga unexpected po na maaring maganap po. Cover all the officials of the University of Santo Tomas with your most precious and holy blood at patuloy nagpapasalamat po kami hanggang sa Friday po makauwi po kami at sa darating po na linggo ay ma-fulfill po ang inyo pong plano na patuloy po maganap ang atin pong 34th anniversary ng Feast of Harvest Christian Ministry. Salamat po sa lahat ng mga pagkain, salamat po ng marami, sa lahat po ng pag-iingat, pagkalinga po ninyo. Ang pinakamataas na papuri po at pagpapasalamat ay aming binabalik sa banal po na pangalan ni Jesucristo. Tayo po lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Muli po, mula po dito sa San Juan, La Union, binabati ko po kayo ng isang magandang gabi. Magkita-kita po tayo bukas ng umaga para po sa ating sa ating pong prayer meeting. At sa linggo po, ilagay nyo na sa kalendaryo nyo po ang 34th anniversary po ng Feast of Harvest Christian Ministry. Magkita-kita po tayo roon. Maraming pagpapala po ang ibibigay ng Panginoong Diyos. Muli po, magandang gabi at sumaatin po ang kapayapaan, pag-ibig, pag-iingat, at ang patuloy po na gabay at kaligtasan ng ating dakilang Ama. Mahal na mahal ko po kayo at sumaatin po ang mapayapang gabi. Good evening po sa bawat isa.